Okay, so ito mga kababayan, isa pang questionable rin rito kay Attorney Vic Rodriguez. Again, kung totoo po na si Attorney Vic Rodriguez ay talagang may nakikipaglaban na malinis ang daladala niya na ibig sabihin kontra daw siya po sa korupsyon at yun ang reason bakit siya umalis sa nakaraang administrasyon kahit naman na sinipa. Pero tanong ko pa nga rin bakit ayaw niyang humarap sa Commission on Appointment? Sabi niya sa isang interview, ayaw niya kasi ambush daw 'yun para sa kanya. Anyway, ngayon eto, nagkaroon puro ng 'di ba, ng tanungan, tataas mo yung kamay mo, ganyan. Ngayon, etong si lahat po sila actually ng mga kandidato. Yan, magmula ron sa kasama niya, si Bondok, 'di ba? Si ah, Mendoza, Espiritu Arellano, Castro, Querubin, De Guzman, Ramos, Martinez, Casino, and De La Rosa, si Bato. Lahat po yan. Lahat sila pabor na isapubliko ang SALN. Ang tanong, dapat bang isapubliko ang SALN? Di ba? Alam nyo, alam naman rin ho yan ni Attorney Vic Rodriguez na dati po, nung araw, nakapublic ang SALN. Kahit na sinasabi nga na yung SALN na yan hindi naman din magiging basihan para mahuli, makita yung mga ninakaw. Alam niyo ho, importante pa rin para sa tawag dito sa transparency. 'Di ba? Kasi sinasabi nga sa constitution natin, yan po ay dapat na isinasubmit nila tapos subject to public scrutiny. Ibig sabihin, open sa mga mamamayan. Bakit? Tayo ang boss, pera natin, 'di ba? Sabi niya, ayaw pakita ang salin, hindi pabor, baka baka mabibisto ang galawan corruption niya. Yun, 'di ba? Yun nga rin ang gusto kong sabihin Hindi kaya merong itinatago si Attorney Vic, di ho ba? Na in the future, kung sakaling manalo siya, ma-divulge. Makita. At eventually, ikatanggal niya. At tuluyan nang hindi siya makabalik sa politika. Di ba? Kasi kung wala kang tinatago, wala kang gustong protektahan, and besides, bakit mo puprotektahan? Di ba? At tinutukoy ko rito gusto niyang protektahan si Duterte. Kasi yun ang ayaw magpakita ng kanyang salin. Ay nako, sino ho ba ang mga pwede maglabas ng salin ng presidente? Let's talk about the salin ng presidente. Ang dalawa po na merong kakayanan na maglabas nito, ang Office of the President, kasi kanya yun. Pangalawa, ang Office of the Ombudsman. Okay, sila yung may kopya, sila rin yung merong kakayanan at mandato na maglabas niyan sa publiko. Pero ano nangyari noong panahon ni Duterte? Wala. Bawal. 'Di ba? Tanong diyan, pag sa publiko ng SALN, pakak mag-isa lang siyang nag-no. Ito yung sinasabi niya noon. Hindi ko masikmura ang korupsyon, kaya ako'y kumakandidato upang labanan ang korupsyon sa Senado. Anak ng baka naman Atty. Vic Rodriguez. Tapos ayaw mong isa publiko yung SALN. Wow. 'Di ba? At saka bakit nga pala hindi ito nananawagan na ang bicameral conference committee ay dapat naka-public? 'Di ba? Dapat naka-public 'yun, dapat nananawagan ka. Kandidato ka, kapag kagaya ka na ba kay Risa Ontiveros? 'Di ba? Sabi ni Sir Carlos, tama si Luke. Gamitan lang kasi yung mga 'yon, ginawang talent ng GMA. Atty. Vic Rodriguez. Eto, tingnan nyo to. Noong 2016, nakaupo pa lang sa pwesto, July 23, 2016, pinirmahan ni dating Pangulong Duterte itong Executive Order Number 2, Series of 2016. Yan, sabi rito, operationalizing in the executive branch the people's constitutional rights to information and the state policies to
public disclosure and transparency in the public service and providing guidelines therefore. Okay, ito po yung FOI na matagal nang isinusulong ni na Grace po. At ito na nga ho ay napirmahan niya. Yan. Ngayon, tignan niyo yung ginawang paikot-ikot dito ng ng FOI. Doon po sa executive number 2, sabi yan that operationalize freedom of information in the entire branch also requires full public disclosure of, among other public documents, sa SALN of all executive officials himself included. Then yung Section 5 ng EO2, that Duterte issued on July 23, 2016 states availability of SALN. Siyempre, pagka nag-submit na ng SALN, dapat on time yan, so magiging available. Ang tanong, diba? Ma-access pa natin. Sabi rito, subject to the provisions contained in Section 3 and 4 of this order, all public officials are reminded of their obligation to file and make available for scrutiny their SALN in accordance with existing laws, rules, and regulations, and the spirit, the letter of this order. So lahat po inaatasan na kayong be mindful sa pagsusumiti ng inyong SALN. At yan ay dapat hindi ipagkakait sa sino man na gustong mabusisi ito. Okay. Section 6. Application and interpretation ng EO2. There shall be a legal presumption in favor of access to information, public records, and official records. No request for information shall be denied. So wala raw pong request, walang hiling na makita yung public records kabilang ang SALN, wala raw pong dapat na tanggihan. Maliban na lamang daw po kung ito raw ay bumabagsak sa alinman sa mga exemptions. Ibig sabihin, yung mga grounds para ipagkait sa kanila, hindi sila pagbigyan na makita o makakuha ng kopya. Sabi dyan, listed in the inventory and updated inventory of exceptions circularized the office of the president provided in the preceding section. Okay. Ganito na. Sabi dyan, for all these separate requests, kasi PCIJ at yung grupo na Right to Know Right Now, coalition ng civil society groups, nagre-request sila makahingi ng 2018 SALN. Kaya lang ho, ang ginawa, ginawa silang bola ng ping-pong sa pagitan ng Executive Secretary at Office of the Ombudsman. So si Medial Dea at saka itong Ombudsman ngayon. Invariably, all such requests filed in a series from June to November 2019 were denied because of an identical reason. The Ombudsman has yet to finalize its new guidelines on the release of the SALNs of the President and other senior officials. Sabi ho kasi rito, di ba, merong inventory of exceptions, circularized. Napakaloko, di ba? Pinirmahan yung batas, ni-required lahat na mag-submit at gawing available sa kahit sino, pero tangi po kasi na ang sa presidente, pati yata sa vice president, ay dito po sa ombudsman at saka sa OP, sa executive secretary lang makukuha. Ang nangyari po dito, tinatanggihan nila sariling batas na pinirmahan, nilalabag agad. Ang dahilan, ang palusot, kailangan ng bagong guidelines. Ayos ang buto-buto. Now, eto po. So nagkaroon sila, ito kukuha ko lang nito kanina sa sa Office of the Ombudsman website. Tingnan nyo ha, meron na silang guidelines. Make it, mamaya after this live, nandiyan yung link sa baba. Sabi, who may file? Declarant, yung may-ari, or her duly authorized representatives. Yan. Number 2, any person who has an authorized letter of authority from the declarant. Okay, so tingin nyo po kaya, sino ho kaya rito ang makakakuha ng notarized letter of authority mula po sa presidente?
Ordinaryong tao ka, 'di ba? So pahirapan pa rin ho ang ginawa nila rito sa guidelines nila. At hanggang ngayon, ito umiiral. Kung tutuusin, napakalaki ng naitutulong ng pagbusisi sa SALN. Diyan ho kasi makikita eh. 'Di ba? Gaano na ang iniunlad nito? Oh. Kasi mula diyan pwedeng magsimula. Kasi may tingnan, ito yung simula nila. Ito yung kanyang SALN na isinubmit. Oh. Tapos malalaman ngayon sa BIR na merong mga binayaran ng mga taxes na malalaki kasi may mga properties na binili, 'di ba? O merong kaanak na bigla na lamang yumaman, 'di ba? From there maiimbestigahan saan makikita. Ang problema wala eh. Well, actually, itong pinoprotektahan na to ni Attorney Vic, sa lahat po ng presidente, si dating Pangulong Duterte yung very secretive pagdating po sa kanyang mga kayamanan. Oh. Ngayon, hindi na siya ang presidente. Attorney Vic Rodriguez, bakit ayaw mo pa rin? 'Di ba? Kasi po, pwede pong madamay ang SALN ni Duterte na mailabas. Bakit? Public record yan. Ibig sabihin ng public record, available yan. Sa publiko, makita, masuri. At kung walang tinatago, walang dapat, 'di ba? Na mga kung ano-anong kuskus balungos. Ang loko nila. Si Attorney Vic Rodriguez, huling-huli. 'Di ba? Hay nako. Anti-corruption. Lalabanan ng corruption sa Senado. Nako, Attorney Vic. Isigaw mo muna na dapat ang Bicameral Conference Committee dapat naka-public. Yamang lahat ng proseso mula pag-submit ng bill. First reading, second reading, third reading, pinagdidebatihan. 'Di ba? Naka-public, nanonood ang taong bayan. Yung mga interesado, makikita nila. And anytime after which, mapapanood pa nila ng replay. Bakit ang BICAM hindi nyo masita-sita na dapat public? Eh diyan pinaplansya. Isinasapinal ang hindi pinagkakasunduan ng dalawang kapulungan. At diyan, sa maraming pagkakataon, nagkakaroon ng hokus-pokus. Humihina ang isang panukalang batas. Tignan mo na lang yung FOI, ang ganda-ganda nito noon. Bakit nung matapos na, maging batas na? 'Di ba? Meron ng guidelines, anak ng baka. Eh dati, ang patakaran lang po diyan ay isusulat mo kung sino ka, taga saan ka, 'di ba? Ano ang kailangan mo, saan mo gagamitin. Halimbawa para sa eskwelahan. Ganun para may record ang ombudsman. Kung anong ahensya ang may hawak niyan. Ganun. 'Di ba? Problema, ang media gustong makita yung dati, hindi na makakuha-kuha yung kopya. Ngayon, si Ombudsman, it's the same person. Kaya nga napwesto yan eh. Kasi dati, alam ko meron ito, related yan sa dating justice yan eh, itong Ombudsman natin ng Supreme Court. Tapos, meron siyang concurring opinion na inilabas, which is pabor na pabor dito o kontra doon sa dito yung pagsasapubliko ng SALN. Kalipas lang nun na magretiro sa Korte Suprema, inappoint na siya ni Duterte bilang ombudsman. Alright, shoutout kay Ronnie Santos ng Oceanside, California. Okay, so yun na natin to.